Hello mga karelasyon. Pag-uusapan natin ngayon ang mga ugali ng mga babaeng high value na siyang madalas hinahabol at mas pinapahalagahan ng mga lalaki. So ladies, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. So diretso na tayo sa number 1. Hindi siya desperadong magustuhan ng lahat, lalo na sa mga lalaki. May mga babaeng hindi kailangang pilitin ang sarili para lang maging kaaya-aya sa lahat. Kapag may taong hindi nagustuhan ang personality nila, hindi nila ito basta-basta binabago para lang ma-approve sa grupo or sa karamihan ng taong nakakakita sa kanya dahil meron siyang sariling pamantayan. Hindi ito nakasalalay sa kung ano ang sasabihin ng iba o yung validation mula sa ibang tao. At ironically, ang ganitong babae ay mas nagmumukhang secure at emotionally stable. Ang pagiging high value ay hindi ibig sabihin na wala kang pakialam sa opinyon ng iba. Pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. Number 2, eto yung marunong siyang magsabi ng hindi, ayaw ko. Hindi lahat ng pabor ay dapat laging oo. Kapag ayaw niya, hindi niya kailangang gumawa ng mahabang eksplanasyon o excuse para lang hindi ma-disappoint yung ibang tao o lalaki. Dahil naiintindihan niyang may halaga ang oras niya, ang kanyang enerhiya, at ang boundaries niya. Ang babaeng marunong magsabi ng hindi, ng ayaw ko, hindi ako sumasang-ayon, ay hindi ibig sabihin na necessarily cold o suplada siya. Meron lang siyang respeto sa sarili niya. Number 3, ito yung hindi niya ginagamit ang selos para sukatin ang pagmamahal. Hindi niya kailangang gumawa ng mga kung ano-anong eksena, magpaparinig o sadyang magpapaselos lang para lang malaman kung mahal siya ng lalaki. Dahil mas gusto niyang sukatin ang relasyon sa pamamagitan ng pagiging consistent, may respeto at honesty. Hindi sa kung gaano ka-intense ang reaksyon ng lalaki. Hindi lahat ng selos ay tanda ng pagmamahal. Minsan o madalas pa nga, ito ay tanda ng pagiging insecure. Okay? Number 4, ito yung hindi niya kailangang ipilit ang sarili niya sa buhay ng isang lalaki. Kapag gusto niya ang isang lalaki, hindi ibig sabihin na siya ang laging nangungunang mag-text, nag-i-initiate lagi na gumawa ng mga hakbang para magkita. Yung tipong laging hinahanap o yung laging nagpapakita ng interest. Hindi siya ganon dahil meron siyang sariling buhay. At alam niyang ang pagmamahal ay dapat may dalawang taong kusang lumalapit sa isa't isa, gumagawa ng mga paraan. Hindi isang taong habol ng habol habang ang isa naman ay nagpapahabol. Number 5, may boundaries siya kahit mahal niya ang isang lalaki. May mga babaeng kapag nagmahal, halos lahat pinapalampas, halos ginagawa ang lahat para sa lalaki. Pero ang babaeng may matibay na pundasyon, na boundaries, marunong siyang magsabi, mahal kita, pero hindi ibig sabihin na pwede mo na akong tratuhin ng kung ano-ano. Dahil alam niyang kapag paulit-ulit niyang hinahayaan ang isang bagay na sumisira sa dignidad niya, hindi na iyon isang simpleng pagiging understanding. Unti-unti niyang tinuturuan ang partner kung ano ang kaya niyang tanggapin at ano ang hindi. At tandaan, ang babaeng may boundaries ay hindi mahirap mahalin. Mahirap lang siyang abusuhin. Number 6, ito yung hindi niya ginagamit
ang katawan niya para makuha ang pagmamahal ng lalaki. Ito yung mga babae na hindi naghahabol, hindi ibinibigay ang sarili sa lalaki, yung lagi siyang available sa lalaki. Hindi siya yung sobrang nagpapaseksi, hindi siya nagpapagamit physically, intimately doon sa lalaki para lang manatili o mag-stay yung lalaki sa kanya. Dahil alam niyang ang attraction ay isang bahagi lamang ng relasyon. Kung gusto ka ng lalaki dahil lang sa katawan mo, hindi sapat yon para maging matibay ang pagmamahal. At kapag katawan lang talaga ang pinupuntirya ng lalaki, sigurado pagkatapos sa iyo, maghahanap ulit yan sa iba. Kasi wala namang pagmamahal dyan eh. Kumbaga, katawan mo lang ang habol. Ang intimacy ay dapat expression ng mutual desire. Hindi ito ransom para manatili ang isang tao, ang isang lalaki. Number 7, marunong siyang maging masaya kahit wala yung lalaki. May babae na kapag wala ang boyfriend or yung jowa niya, parang wala na rin siyang kagana-gana sa buhay. Pero may babaeng may sariling mundo ng activities, may mga kaibigan, goals, hobbies, career, personal growth. Siyempre, mahal niya ang lalaki, pero hindi niya kinakalimutan ang sarili niya. At ironically, mas healthy ang relationship kapag dalawang taong buo ang pumapasok dito. At tandaan nyo, ibang klase ang pagmamahal kapag choice ito, hindi desperation. Okay? Number 8, hindi niya sinisira ang lalaki sa harap ng ibang tao. Kahit galit siya, hindi niya ginagawang entertainment ng kanyang mga kaibigan, relatives o sa social media ang problema nila ng partner niya. Hindi niya kailangang ipahiya ang partner para mapatunayan na siya ang tama. Dahil alam niya, naiintindihan niyang may mga away, mga alitan na dapat manatili lang sa loob ng relasyon. Pwede kang magreklamo, pwede kang humingi ng payo, pero may malaking difference ang paghahanap ng tulong at ang pamamahiya sa publiko. At tandaan, kung seryoso ang problema, humingi ng tulong sa tamang tao. Hindi sa kung sino-sinong mga tao dyan sa labas at hindi rin sa social media. Okay? Number 9, kaya niyang sabihin ang totoo kahit hindi yon ang gustong marinig ng lalaki. Ito yung hindi siya laging nag-a-agree. Kapag alam niyang mali ang lalaki, hindi siya basta-basta na lang tumatahimik para umiwas sa away o sa conflict. Pero hindi rin siya naninigaw o nanlalait dahil ang partner ay hindi dapat maging personal cheerleader na laging nagsasabi na tama ka kahit mali naman. Sa ganitong pamamaraan, hindi niya pinapalaki ang ego ng lalaki. Tinutulungan niyang maging mas mabuting lalaki ito. So, ayan po mga ladies, ang ugali o pakikitungo ng isang babae sa lalaki para mas pahahalagahan siya o mas maging habulin siya ng mga lalaki. So ladies, dapat meron ka talagang mga sinusunod na pamantayan sa isang relasyon para mas respetuhin ka o mas umangat pa ang relasyon na pinasok mo.